Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito ay medyo maselan ang ating tatalakayin na topiko. Patungkol ito mga kaibigan sa isang pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7. Ang pangitain ng 4 na halimaw. Pagkatapos darating ang katapusan ng pang-4 na halimaw. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Atin itong baybayin. Verse 1. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Ito mga kaibigan, ang panaginip ni Daniel ayon sa kanyang mungkahi. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin na bunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig ng nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, 4 din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay napunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na tumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy. At iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito mga kaibigan, ang pangitain ni Daniel. At bigla nga siya mga kaibigan na nagising at siya ay nabagabag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit ito rin mga kaibigan ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Binanggit din dito ang ibig sabihin ng pangitain ni Daniel. Kung ating mapapansin mga kaibigan sa ating pinag-usapan nung nakaraan sa pangitain ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, ito rin ay tumutukoy mga kaibigan sa mga kaharian na babangon bago darating ang kaharian ng Diyos. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, ang leon mga kaibigan na nakita ni Daniel ay tumutukoy rin sa lugar ng Babylonia. Dahil ang leon sa Babylonia mga kaibigan ay ang ibig sabihin nito ay hari ng lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, siya rin ang tinatawag na head of gold. Ang ibig sabihin mga kaibigan ng pakpak sa pangitain mga kaibigan ay sumisimbolo sa kung gaano kalakas at kabilis gumalaw at sumakop ng ibang bansa ang lugar ng Babylonia. Dahil kilala mga kaibigan, si Haring Nebuchadnezzar na greatest conqueror at talagang napakabilis niya mag-conquer ng iba't ibang mga bansa. Ngunit siya mga kaibigan ay pinalitan ng Medo-Persia. Ito ay tumutukoy rin mga kaibigan sa silver na chest at mga kamay ng imahe na tumutukoy rin mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Ang uso, dahil kung ating makikita at mapapansin, meron siyang 3 tadyang sa kanyang bibig na tumutukoy sa 3 malalaking mga bansa na kanyang nasakop. Isa na dito ang Babylonia. Natalo niya ang Babylonia. Natalo rin niya mga kaibigan ang Lydia at maging
ang Egypt. At kung bakit oso mga kaibigan ang ginamit sa pangitain ay dahil napakalaki mga kaibigan ng teritoryo na nasakop ng Medo-Persia. Ang pangatlo mga kaibigan ay ang Grecian Empire. Sila ay namuno sa panahon ng 331 BC hanggang 168 BC sa pamamagitan ni Alexander the Great, na tumutukoy rin mga kaibigan sa kapa na bronze ng imahe sa Daniel chapter 2. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, ang leopardo ay tumutukoy mga kaibigan sa kung gaano kagiting na mandirigma si Alexander the Great, at kung bakit apat ang kanyang mga pakpak ay ibig sabihin mga kaibigan nito ay mas mabilis silang lumusob at kinongker ang buong teritoryo ng Medo-Persia at tinalo nila ito na habang bata pa si Alexander the Great. Ngunit pagkatapos na mamatay ni Alexander the Great ay nahati sa apat na pamahalaan ang buong teritoryo ni Alexander the Great. Ito ang kanyang apat na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at Seleucus. Pagkatapos nito mga kaibigan, sa Daniel chapter 7 verse 7, pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ang kanyang mga paa, ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa apat na hayop na ito, tapos na ang Babylonia, pagkatapos Medo-Persia, tapos Grecian Empire. Ano ang sumunod mga kaibigan? Walang iba kundi ang Roman Empire. Tinatawag rin ito mga kaibigan na Iron Kingdom. Sila ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Siya mga kaibigan ay may 10 sungay na tumutukoy sa divided Europe na ating napag-aralan mga kaibigan sa last nating topic sa Daniel chapter 2. Kung hindi mo pa ito napapanood, ay panoorin mo mga kaibigan. Ang title nito ay Ang Huling Presidente. At balik tayo mga kaibigan sa ating topiko, ang Roman Empire mga kaibigan. Ito ang pang-apat na hayop na nakakatakot na nakita ni Daniel. At bakit nakakatakot mga kaibigan? Dahil ito ang huling kaharian na papangon bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin, binabanggit dito mga kaibigan, dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. At kung ating mapapansin mga kaibigan sa verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng buwang, ang sungay na tumutubo. At ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang 10 sungay ay rumirepresent mga kaibigan sa 10 mga hari at 10 kaharian na binabanggit din sa Daniel chapter 7. Sa verse 24, ika dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nito'y lilitaw ang isa, kakaiba sa mga nauna, at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, 3 kaharian sa Europa ang nawala. Ito ang Ostrogoths, Heruli at Vandals, dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito, ang maliit na kaharian ito, kaya sila ay pinatanggal sa kasaysayan. Pinatay sila at wala nang nalabi kahit isa sa kanila. At isa itong kaharian mga kaibigan na naghari-harian at punong-puno raw ng kayabangan. Sino kaya mga kaibigan ang maliit na sungay na ito? Atin itong pag-uusapan sa susunod na topiko. Ngunit ano mga kaibigan ang sumunod? Pagkatapos nito, nakita mga kaibigan ni Daniel na dumating ang ating Panginoon. Sa verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa mga ito at nabubuhay magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa pagkawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Ito mga kaibigan ang parating na huling kaharian, ang kaharian ng Diyos na binabanggit mga kaibigan. Ang ating Panginoon ay parating na siya ay nakaupo sa kanyang trono na naglalagablab
mga kaibigan. At sa kanyang pagdating mga kaibigan, habang naghari-harian ang maliit na sungay na ito, sa verse 11 binabanggit niya dito, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. Oo mga kaibigan, kinuha ng ating Panginoon at inihagis niya sa apoy dahil sa sobrang laki ng kasalanan niya laban sa ating Panginoong Diyos. Habang ang ibang mga halimaw mga kaibigan ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. At pagkatapos nito sa verse 13, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa lapaap sa langit ang parang isang tao, lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. And verse 14, binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika, at ang pamamahala niya ay hindi na magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. O mga kaibigan, ito ang pangitain ni Propetang Daniel bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating makikita, tayo na mga kaibigan ay nabubuhay sa pang-apat na hayop sa pamumuno ng maliit na sungay na ito, ang maliit na bansa na ating tatalakayin sa susunod na mga panahon. Ngunit ang importante mga kaibigan, ang pang-apat na hayop ay tumutukoy sa buong Europa, ang pamumuno ng sungay, ang kahariang dadatnan ng ating Panginoon bago niya hukman ang buong sanlibutan. Mga kaibigan, malapit na tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Handa ka na ba? Nais mo bang tanggapin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito? Kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon, ay i-type mo naman sa comment section ang iyong saloobin at ipapanalangin kita. Ama naming banal, nais po namin na isurrender ang aming puso sa inyo. Gabayan kami Panginoon, tulungan kaming makita ang katotohanan at sundin kung ano ang katotohanan. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin. Aking nang isinusuko mula ngayon ang aking puso at tanggapin si Kristo na mamuhay sa aking puso. Salamat Panginoon, at ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siyang aking gabay, siya ang